Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dulang Love and Memories. Masayang-masaya ako nang doon pinatira ni Mama ang aking kababata na si Buddy. At tuwang-tuwa siya nang magkita kami dahil marami kaming napagkwentuhan sa isa't isa. Minsan isinama ko siya para dalawin ang aking kaibigan, pero hindi namin siya nadatnan. Sayang, hindi natin nadatnan ang kaibigan ko. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Sandali lang, Nelia. Mag-usap muna tayo. Ha? Ikaw pala, nagmamadali kami At saka wala tayong dapat pag-usapan dahil wala naman tayong relasyon. Ano? Sinong pinagmamalaki mo? Ang lalaking ito? Ha? Ha? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit? Tatanungin mo pa. Baka gusto mo pang tikman ang kamo ko, ha? 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 Tama na! Ayop ka! Kahit wala siyang kasalanan sa'yo, sinasaktan mo? Siya ba yung pinagmamalaki mo? Bibigyan ko siya ng leksyon. Tama na yan. Ano? Gusto mo ba? Ha? Tama na. Aray ko. Nabali at ang tadyang ko. Buddy, nasobran mo yatang yung pagsuntok sa kanya. Mabuti pa, halika na. Alam ba ninyo, Mama, ha? Sinita ni Noel si Buddy at agad na sinuntok. Anong dahilan niya? Bakit niya ginawa yun kay Buddy? Siguro nagselos dahil kasama ko si Buddy pero wala kaming relasyon. Pero alam niyo, Mama, nang akmang susuntok si Noel, ay inunahan na ni Buddy. Hayon, nagmamakaawa na tumigil sa panununtok sa kanya. Ang yabang kasi. Tapos, hindi rin pala niya kaya si Buddy. Sigurado, Mama, napila yun. Ay, Diyos ko. Makagaganti ang duwelda yun sa inyo. Mag-ingat kayo. Sa palagay ko, Mama, natakot na yun. Nanginginig sa takot nang binugbog siya ni Buddy. Ang mabuti pa ay huwag muna kayong lalabas ng bahay. Hindi ninyo alam kung ano ang plano niya. Kaya huwag kayong gumala, di Buddy? Mama, pag mananahimik kami dito sa bahay, baka sabihin ng Noel na yun na takot si Buddy sa kanya. Kaya... Tama na, Delia. Sundin mo ang sinabi ko. Kung hindi, ay magagalit ako sa inyo. Naintindihan mo ba? Opo, Mama. Masusunod po. Aling Maring, bigyan niyo nga ako ng simisa. Iinom ako dalawa. Ay, sandali lang. May problema ka yata. Wala ko. Pakialamera lamang ang tindera nito. Ako talagang masakit ang katawan ko na ginawa ng kasama ni Nelia. Pero hindi ko mapayag
na magunahan niya ako kay Delia. Mabuti pa dadalawin ko siya. Kunwari hihingi ako ng pasensya para hindi siya magtampo sa akin. Tama. Iinom muna ako. Para kung mahalata ako na kampi si Delia sa laki yun. At saka ako mag-iisip ng paraan kung paano kong gagantihan ang lalaking yun. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Magandang araw sa inyo, Aling Andito ba si Delia? Oh, bakit mo hinahanap ang anak ko? Ano bang kailangan mo sa kanya? At bakit mo sinaktan ang bisita namin? Bisita niya? Hindi mo ba nanliligaw kay Delia? Ang lalaking yan? Ayun. At naghinala ka kaagad na naliligaw kay Delia. Hindi ka na nagtanong. Alam mo, titira siya dito dahil mag-aaral sa kolehiyo. At itinuring ko na siyang parang tunay na anak. Dahil siya ay anak ng matalik na kaibigan ng asawa kong namatay. Ganun pala, Aling Humigihiw ako ng dispensa dahil nagkabali ako ng hinala. Pwede ko bang makausap si Delia? Kahit sandali lang ho. Para malaman niya na nagsisisip ako sa ginawa ko. O sige, sandali na. At sasabihin ko na nandito ka para makausap mo. Kung gusto niya na harapin ka. Siyempre, alam ko na nagalit din siya sa iyo. Sige, hintayin mo na lang siya dito. Kailangan ko si Delia para patawarin niya ako. At hindi niya ako pagbawalang dalawin siya dito. Ayan na siya. Ay, salamat. Dahil gusto kong kausapin. At sana hindi siya nagtampo. Buddy, gumising ka. Buddy! Oh, Nelia, bakit ka pumasok dito sa kwarto? Ano bang kailangan mo? Shh! Huwag kang maingay. Magbihis ka at may pupuntahan tayo. Ha? Baka magalit ang mama mo. Di ba pinagsabihan tayo na huwag tayong lalabas, lalo na malalim ng gabi. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kay mama. Sige na, magbihis ka na. At ilalabas ko na yung motor. At doon mo na paandarin sa medyo malayo dito sa bahay para hindi mahalata ni mama. Ikaw talaga, Nelia. Natatakot ako. Baka paalisin ako ng mama mo dito. Kukonsintihin kita. Kaya pakiusap naman, huwag na tayong lumabas. Kailangan na paalam tayo. Basta, ako nang bahala na magdadahilan kay mama. Sige na, bumangon ka na dyan para makaalis na tayo. Saan ba tayo pupunta? Baka magising ang mama mo, lagot tayo. Hindi. Dahil pupunta tayo sa party ng kaibigan ko. Dahil kaarawan niya at inimbitahan niya ako. Talagang pasaway ang Delia na to. Ano kayang gagawin ko? Baka pagalitan ako kung pupunta pa kami dahil gabing-gabi na. Bade! Bade! Buksan mo nga ang pinto! Si Auntie Aida. Paano ito? Baka makita niya si Nelia. Sandali lang po, Auntie! Pasensya na kayo, Auntie, kung hindi ko po agad nabuksan ng pinto. Bakit po ba? May
iutos ba kayo? Wala naman. Ang anak ko nga, nakatulog ka na eh. May kukunin lang ako dyan sa silong nagkaba na erinola. Ha? Kuwan po, ante. Isusunod ko na doon sa kwarto ninyo dahil huhugasan ko pa. Nagamit ko kasi kanina. Ganun ba? Sige. Dali mo na lang doon sa kwarto ko na tinuturugan ko, ha? Opo, ante. Naku, muntik nang mabog si Nelia na nasa silong ng kama. Buti na lang at nakaisip ako ng dahilan. Makapagkinalaan pa kami na may milagong ginagawa. Hoy, Nelia, labas ka na dyan. Oops. Buti na lang, hindi ako nakita ni Mama. Sigurado, sermon ang aabutin ko. Sige, wag muna tayong lumabas dahil malalim na ang gabi. Ay, salamat. At hindi mo na ipinilit ang lumabas. Hindi makagalit ang mama mo. Dahil gabing-gabi na. Delikado pa. Oo nga baka matsyempohan pa natin si Noel at ang kanyang barkada. Pagtripan ka pa. Ha? Bakit adik ba si Noel at ang mga barkada niya? Nako, dapat na iwasan mo na ang Noel na yun para hindi ka mapahamak. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Kanor, nakahanda na yung bigas at yung gulay na dadalhin mo kina Aida para makapaggulay sila ng sariwa. At di na rin sila bibili ng bigas. Alam kong matutuwa si Bade para hindi na siya mahihiya doon. Makikain lang. Ito ang pera para kay Bade, ha. Para pag may kailangan siyang bilhin, ay may magagamit siya. Oo, talagang kailangan ng pera. Dahil hindi pa siya nakabili ng bagong pantalon at sapatos para magamit niya sa kanyang pagpasok. Tamang-tama. At nag-ani na tayo. At naibenta na rin natin yung tanim nating mga gulay. At nakatubo naman tayo ng malaki. Sa bagay, bago dumating yung bagyo dito sa atin, wala na tayong problema. Kaya hindi problema yung pera sa susunod na pagtatanim natin ng gulay at palay. Salamat naman sa Diyos, Kanor. At hindi niya tayo pinapabayaan sa ating pinagkukunan ng ating pamumuhay. At sana mapatapos natin si Buddy. At siya lang ang ating pag-asa na magsusuporta sa atin kung tayo ay matanda na. Alam mo, mahal tayo ni Mate. Kaya alam ko na susuklian din niya ang pagsasakripisyo natin. At tutulungan natin siya para makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Sige, tama na ang usapan natin. Pumunta ka na doon sa tinitirhan ni Bade para maibigay mo na ang bigas at yung gulay at pera para sa kanya. Talagang mahiyain din si Buddy hanggang ngayon. Pero matalino pa rin dahil makapag-aaral siya ng libre para hindi na rin mahirapan daw ang mga magulang niya. Talagang mapagmahal na anak si Buddy. Wala pang klase, laging nagbabasa ng aklat para sa iba't ibang subject. Ayaw niya mawala kasi ang scholarship niya, kaya matyaga siyang nag-aaral. Sana matulad din ako sa kanya na masipag magbasa ng mga aklat
para handa na siya sa pagsisimula ng aming klase. Ay, mabuti na lang at nandito siya. Hindi na ako maiinip kahit umalis pa ang mama. Masaya rin siyang kausap. Mamaya, lalapitan ko siya at kakausapin dahil busy pa siya sa pagbabasa ng mga aklat. Dako Kador, bakit ka pa nagdala ng gulay at bigas? Di ba sinabi ko naman na ako nagbahala sa pagkain ni Bade? Pero nandito na, may mga dala ka. Kaya maraming salamat at matikman naman namin ang mga sariwang gulay. Oo, ay siyempre, nahihiya din kami na ikaw pa yung nagpapakain sa anak namin dito na wala kaming maiambag para sa pagkain man lang niya. At saka, bibigyan ko na siya ng pera para makabili naman siya ng kanyang mga pangangailangan, lalo na yung damit niya, na isusunod niya. Oo nga pala. Malapit na ang simula ng kanilang klase. Ay buti naman kung makabili kahit ilang pirasong damit niya para may maisuot siya. Ang akala ko nga, nagsimula na yung klase nila. Dahil sa doon namin sa lugar namin, may pasok na eh. Teka nga muna, Aida. Hindi ba siya gumagala rito? May sabihin mo para mapagsabihan ko yan. Walang problema sa kanya. Kundi itong anak ko ang nagpipilit pa sa kanya para mamasyal habang wala pang klase. O mabuti naman kung maging masunurin si Buddy sa'yo. Para hindi naman siya naging pasaway at hindi siya nakikipagbargada kung sino-sino lang. Ay, hindi sila masyadong lumalabas mula nang may kumursunada kay Buddy. Ano? Napaaway ba agad si Buddy? Bakit naman inaway siya hindi naman. Loko-loko yung anak ko eh. Bakit siya nakusunadahan? Sino ba yun? Kwan kasi, akala kasi ng lalaking yun ay nanliligaw kay Delia. Pero sinabihan ko na at naintindihan naman niya at humingi ng despensa. Mabuti naman at hindi pala si Buddy yung naunang umaway. Bakit? Hindi ba nagtalong ang lalaking yun? Basta na lamang niyang sinaktan yung anak ko. Pero huwag ka na mag-alala ka doon. Dahil nakaganti si Buddy, bugong sarado niya ang kanyang kalaban. Mama, magpapaalam po ako sa inyo Pupunta kami ni Buddy sa party ni Ditas. May sayawan daw eh. Sige. Papayagan ko kayo. Pero huwag kayong magpapagabig masyado. Alam mo naman na napaaway na si Buddy. Hindi na siguro uulitin ni Noel ang ginawa niya, Mama. Kaya hindi na magkakaroon ng kalaban si Buddy. At alam naman ninyo, kayang-kaya akong ipagtanggol ni Buddy. Kahit na. Ayokong makasakit ng ibang tao si Buddy. Baka mapapasumpa siya at may masama pang mangyari sa kanya. Mama, pwede ba wag kayo mag-isip ng ganyan? Hindi naman gagawin ni Buddy ang manakit ng kapwa niya Dahil gusto pa niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Dahil sa kanyang mga magulang na umaasa sa kanya. Pinapaalala ko lang sa iyo, Iha. Sige. Pumunta kayo. Pero, tingnan mo naman, Alam mo naman, nabubog ni Buddy si Duel. At baka gumanti siya. Hindi po, Mama. Alam niya na hindi niya kaya si Buddy.
at nabigyan na siya ng leksyon. Sa daga, basta sundin mo ang hiling ko sa'yo. Payagan ko kayong dumalo sa parte ni Ditas, pero huwag kayong magpupuyat. Mali daw pa. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life Ay, yun palang nobyo ni Ditas. Bagay sila't gwapo pa. Nakakainis. Silang pinag-uusapan ng mga bisita. Kanina pa nagsasayaw si Naditas at Buddy. Hindi pa sila nagsawa. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang nasasaktan ako. Hindi. Kailangan na isayaw din ako ni Buddy. Paborito ko pa naman yung pinapatugtog. Itong nararamdaman ko, hindi ko maintindihan. Teka, may red wine dito. Ang mabuti pa, iinom ako para malasing ako. At pag nalasing ako, siguradong papansinin ako ni Buddy. Mabuti pa, uubusin ko ang laman ng bote. sharing our love together. I know in time we build the dreams we crush. Umiibig na nga kaya si Nelia kay Manny? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto, nagliham kasaysayan ay pinadala ni Nelia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.